Iba talaga ang karisma ng mga Marcos. Nako, sasabihin niyo, weak leader si PBBM ha. Ang isang Dutch diplomat ha, ka-coffee ha, ng the Netherlands, siya mismo ang pupunta dito sa Pilipinas at magpupulong sila ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh kung si ano yan, alam niyo na, kung sa yan, puntahan ba siya dito sa Pilipinas? Iba pa rin talaga kapag may dating ang presidente mo. Magaling ang presidente mo. Sa international community nga ka-coffee, sa mga pagdinig, sa mga forum, isa sa pinaka, hindi siya nagyayabang yung partido o yung grupo ni PBBM na isa sa pinaka hinahabol, no? Sorry for the term, no? Na gustong makausap siya dahil kesyo daw yung tatay niya, kilala, dahil daw yung tatay ng leader na yon kilala yung tatay ni PBBM, yung mga ganong ano, yung mga ganong conceptions, yung mga ganong ideya. So, in short, hindi basta-basta si PBBM, di ba? Marami pa rin ang interested sa kung paano magpatakbo ng gobyerno si Pangulong Bongbong Marcos. At marami ang natutuwa sa mga reforms na isinasagawa ng gobyerno na ito ni PBBM na para mapaunlad yung ating ekonomiya, mapayaman ang Pilipinas. Dahil yan naman talagang solusyon dyan eh. Ang solusyon sa kahirapan, payamanin mo yung bansa mo. Diba? Economic recovery. After na economic recovery, economic progress na, umunlad na tayo. Gumanda yung transportation system natin, mabawasan yung poverty incidence natin. At isa sa solusyon dyan, pumasok yung international community, yung pera ng ibang bansa, ipasok natin dito sa Pilipinas. Dito sila magnegosyo, dito sila mamuhunan. Kaya isa yung sa primary targets ng gobyerno natin, na baguhin natin yung yung mga restrictions doon sa ating 1987 Constitution. Sa usapin lang ng ekonomiya, yung economic provisions, baguhin natin yan. Dahil kapag nabago natin yan, mas mabubuksan pa ang ekonomiya ng Pilipinas at mas marami pang investors ang papasok sa bansa. Anyway, going back dito sa diplomat na ito. Pupunta siya dito sa Pilipinas para ma-meet ang ating presidente at tulungan tayo. Di ba? Sabihin nyo, weak leader si PBBM. Bakit nagagawa ni PBBM yan? Kala ko ba weak? Diplomat na galing sa the Netherlands, si Queen Maxima of the Netherlands is set to visit the Philippines next week to help advance financial inclusion. Usaping salapi na naman ito. The Dutch royalty will travel to the country in her capacity as the United Nations Secretary General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development o UNSGSA from May 21, 2023. So sa araw po yan ng Martes hanggang Huwebes. So nandito po sa Pilipinas si Queen Maxima. Her visit will focus on advancing key foundational building blocks for financial inclusion. Kasama po dito ang connectivity. Yan yung mga parang GCash style, di ba? Yung platforms na yan, mabilis ka na makakapag-send ng pera, iwas scam nga lang, no? Digital identification and digital payments. Kasi sa ibang bansa, mabilisan na lang, tap ka na lang dyan, ganyan-ganyan mo na lang, mabilisan na. At malaki na itutulong yan sa SMEs, sa maliliit na negosyo. Kung uunlad ang maliliit na negosyo, ang Pilipinas, 99.9% binubuo ng SME. Hindi unlad ang Pilipinas yan. Yun ang gusto natin mangyari. As well as enhancing financial health and resilience against economic and climate-related challenges for Filipinos. Medyo complex ang pag-uusapan dito ka-COVID sa pagbisita ni Queen Maxima, no? Pero kailangan natin ito kasi Europe, America, Japan, ginagawa na nila yan. Even China, no? By sharing insights and forging connections between global financial initiatives and local realities, the UNSGSA visit aims to inspire continued progress and innovation in the Philippines financial sector. Ang magaling din dyan, ka-coffee, ang Malaysia. Yung mga taga-Malaysia nakikinig sa atin. Ganyan din yan, aktibo sila dyan. May na-attend din akong event dyan ng Malaysian Embassy. Diba? Yun ang focus nila. Yung tawag dyan, yung mga platforms para mapapabilis yung mga digital payments, yung digital assets. Nako, ang bilis nila dyan, ang galing nila dyan na. Kailangan, baka ang Pilipinas, unti-unti sumasabay. Parang ang benchmark ko dyan lagi GCash di ba? GCash, ang bilis ng GCash In a way, safe na rin ang GCash Parang mabilisan na lang yung transactions, hindi na pahirapan at kung ano-ano pa. Pero marami pang
parte ng digital transactions, lalo na usaping salapi ito, protection syempre sa assets natin ang kinakailangan i-improve dito sa Pilipinas. But at importante na simulan natin ito. The special advocate will meet the President, President Bongbong Marcos, si Finance Secretary Ralph Recto. Actually, si Ralph Recto, ang ganda ng performance at mga astig yung mga nagiging decision nito ni Ralph Recto bagay siya dyan sa pwesto niya. The Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Dr. Eli Rimulona Jr. and other key policymakers and leaders in the country as well as Asian Development Bank President Masatsugu Asakawa to explore collaborative opportunities at a regional level. Queen Maxima's office has highlighted the Philippines' considerable progress. So yan sabi nila si Queen Maxima na mismo nagsasabi niya ng kanyang opisina na ang Pilipinas po ay nag-record ng considerable progress. Ibig sabihin, umaangat kahit papano. Kahit mabagal na pag-angat, at least gumagalaw tayo. Considerable progress and financial access in recent years with the proportion of adults owning a bank account rising from 26.6% in 2011 to 51.4% in 2021 as reported by the World Bank Global Index. Nung panahon ni Digong, isa sa naging problema natin, maraming walang may bank account, di ba? Kung lahat lang may bank account at may record tayo, may data tayo, yung pamimigay ng Social Amelioration Program, yung ayuda, nung panahon ng pandemic, natatandaan niyo yun, yung Social Amelioration Program, yung SAP, di ba? Naging problema natin yun, yung distribution. Yung iba pupunta sa MLONYEB, yung iba GCash, yung iba physically i-distribute, yung iba kasi walang mga bank account. Doon papasok yung problema natin sa financial inclusion. Kapag sinabi mong financial inclusion, yung pinakamahihirap na tao sana, yung nasa laylayan ba, mayroon sanang access sa bangko. Ang problema sa atin, di ka basta-basta maka-open ng bank account, di ba? Ang dami mong requirements na kinakailangan gawin, dapat ganyan ka, dapat ganun ka. So wala kang access sa services ng bangko. Di ba? Hindi inclusive. Yun yung punto ng inclusion. Hindi inclusive yung ating mga systems, yung ating mga bangko, yung mga mahihirap, walang bank account. Kasi paano ka makapag-open ng bank account? Hingihan ka ng valid ID. Wala kang valid ID. Makakuha ka ng valid ID, hingihan ka ng isang valid ID. Yun ang problema natin. Yun yung mga dapat baguhin sa sistema ng Pilipinas para maabot natin itong financial inclusion. Kasi pag sinabi mong financially inclusive yung policies natin, yung mahihirap na dati walang access sa bangko, sa financial platforms, financial services, magkakaroon sila ng access. Kaya tinatawag natin inclusive. Diba? Yun yung punto ng financial inclusion. However, despite these gains, the Philippines remain among the world's top 10 countries with the highest number of unbanked adults as approximately 37.6 million. Ang dami pa 37.6 million, walang bangko, walang bank account. Kung lahat meron lang, mabilis sana ang pag-distribute ng ayuda. It also noted the significant concerns highlighted by Findex data about financial resilience among Filipinos. Actually, isa sa weakness natin mga Filipino yan yung financial literacy. Kahinaan natin yan. Pati ugali ng tao, no? Sa trabaho ko kasi, ka-coffee, may mga ginagawa rin kami. Nag-iikot kami sa mga probinsya, no? May napuntahan kami sa Dingalan, Aurora. Familiar kayo, yung iba tawag Dingalan, no? Pero ang tama daw dyan ay Dingalan, Aurora. May na-interview kami doon, no? Anong klase yung mga tao? Mga mangingisda ka-coffee. May fish landing kasi dyan Makaka-relate sa akin yung mga taga-Dingalan, Aurora dyan. May mga community fish landing dyan. Yung mga mangingisda. Ang mindset kasi ng tao, lumaot ka, di ba? 4 days kang lumaot o 1 week kang lumaot. May pera ka. Pagdating mo, bili ka lang ng siguro isang kilo, 2 kilo bigas, good for 1 week lang. O sige, 5 kilo bigas yan. Yung the rest, pinapang-inom na. Diba? Hindi ka man na nagtabi doon, portion man lang doon. Kahit yung umita ka ng 1,000, kahit yung 250 doon, i-save mo man lang, di ba? Para may mahuhugot ka, may savings ka, eventually lalaki din siya. Hindi na natin naiisip yun. Dahil kulang tayo sa financial literacy. Isa yan sa problema natin. Kaya yan din ang gusto kong tutukan itong financial literacy. Diyan tayo mahina. At ito pa, kwento, totoong nangyayari ito. Diyan sa Dingalan, Aurora, yung mga mangingisda dyan. O nasa laot pa. O, nakahuli. O magte-text na yan kung may signal daw. Magte-text na sa mga kumpare.
na nasa lupa. O pare, nakahuli ako dito. O ihanda mo na yung video, okay. O umorder ka na ng MP. Di ba? Hindi mo pa ka nabibenta yung asset na yun. Kasi asset mo na yung isda na yun na nahuli mo. Hindi pa nabibenta, naka-ready na yung pang-inom. Yun ang problema doon. And then, aasa ka lagi sa gobyerno. Diba? Mahirap ang buhay kasi kasalanan ni Marcos. Kasalanan ng gobyerno. Yun ang isang problema natin. Financial literacy. Kaya dapat, tama ito eh. In fairness din naman, dapat inclusive. Dapat tinuturuan yan eh. Dapat, hindi ko alam kung sino dapat yung magtuturo. No? Dapat LGU na yan eh. Ikot-ikot. Financial literacy. Makatulong sa kanila yan. Yung simpleng pagdinegosyo, di ba, makatulong sa kanila, simpleng savings, malaki na igagawa ng mga yan. Sana may mag-effort, sana dumami yung mga NGOs na tutulong sa mga kababayan natin. Kasi iba, willing naman talaga sila. Wala na silang access, wala na silang platform dito. Diba? Sana magtuloy-tuloy ito. Sana makatulong itong pagbisita ni Royalty Maxima dito sa Pilipinas. Hoping tayo. Elmar Carascal-Tanyo, no? Alam mo ka-coffee dito sa ibang bansa, once na pinanganak ang tao, meron na siyang record number sa ospital, tapos yun na rin ang mariregister na sedula. Oh, mas maganda ang dyan, registry ka-coffee. Maganda yung data banking nila dyan. Yun din naman ang goal ng Pilipinas, no? Yun din ang goal ng Pilipinas. Yun din yung direction. It's just that, delayed lang tayo ng bahagya. Jean Florento, ang laki kasi ng maintaining balance ng bangko. Need mo ng 10,000 para makapag-open ka ng account from Jean Florento. Hindi naman lahat. Merong 500 lang ka coffee, no? Pag savings lang yan. Pag passbook, 10,000 talaga yan. And ang masaklap pa, di ba? Biktima din ako niyan noon eh. May maintaining balance ka. Pag below the maintaining balance ka, hala, sige, deduct yan ng 300. So let's say kung maintaining balance mo, 10,000. Kung ang naging laman lang yan, 9,900, eh, below the, ka na, maintaining balance. Eh, magre-reduce yan, magbabawas yan every month ng 300. Hindi, almost na yung pera mo, di ba? Reality natin yan. Pero hindi naman lahat 10,000, yung iba 500 lang ka-coffee. 51 billion, 125 billion, 42 billion sa formerly Pogo, Young West Philippine Sea, puro kabulastugan yung ginawa, sabi ni Roden Pineda, actually. Shout out po, ka-coffee, watching from Tondo, kay Romulo Macaraeg. Happy viewing po sa inyo. Nandiyan po sa Tondo. Kay Marian Chuwarama, kay Jovi Haranilla Chiva, kay Jen Ocampo, kay Mary Carido Bertulfo, at kay Idet Bagayan. Happy viewing po sa inyo. Nasa Japan naman po si Annie Johnson. Good morning, ka-coffee, watching from Japan. Kay Clay Guillermo, dapat valid ID ang mail letter only para makapag-open ka ng bank account. Isang problema din talaga yan na dapat i-address yung mga requirements, no, para makapag-open ka ng bank account. Alright, sige. Maraming salamat ka-coffee sa mga nag-join sa akin ngayong araw po ng linggo. Thank you so much. Bukas ulit, kita-kits tayo ha, Lunes ka-coffee. Alas 10 po ng gabi, every 10 o'clock po ng gabi ang ating live stream, Philippine Time, ka-coffee. Magkita-kita ulit tayo bukas. Yung mga nasa Facebook, hindi pa po naka-like, ayan, pasuyin na lang po, i-like or follow lang ka-coffee sa Facebook. Kung nasa YouTube po tayo, ay i-click lang po ninyo ang subscribe, libre, wala po yung bayad, at like lang po yung video na yan para sa ating attendance check. Alright, ako'y magpapaalam na sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo ha, kay Kazuni, thank you sa iyong super sticker kanina. Bye-bye everyone, good night.